Baka hindi pa po na Baka hindi pa po natin nabati yung mga nasa tabi natin. Atin po silang bless ng ating mga pinagpalang ngiti. Pasaluhan po natin sa araw na ito ang continuation po ng atin pong nasimulan last Sunday patungo sa best version. So this is part 2. Some have no concept at all na merong best version ng kanilang sarili last time. Yung iba meron silang distorted concept or yung iba merong limited or limiting concept ng kanilang best version. Marami ay kung saan lang tangayin ng alon at doon na lamang sila. Yung iba naman, hinahayaan nila na yung ibang tao or yung situation sa buhay nila, circumstances, ang laging magdidikta kung ano sila or sino sila kahit nasa wastong edad na. Kasama na dito yung mga alipin ng peer group system. Sige pare, kung ano ang gusto ng tropa, basta lagi nyo akong kasama. Basta walang iwanan, hindi ko rin kayo iiwanan, patay kung patay. Now, hindi masama ang tropa kung sila ay good influence, pero kung bad influence sila at wala silang banal na takot sa Panginoon, do you think mararating ng isang tao ang best version ng kanyang sarili? I doubt. Kasama na dyan yung mga napasama sa sindikato, napasama sa mga kultong relihiyon, halimbawa ay mga satanista, o napasama sa mga violent fraternities, o napasama sa mga extremist na mga grupo, yung may mga ideologies, namumundok. Kahit yung mga tropang marites, pag yan ang favorite natin laging kasama, parang nagtatabla-tabla yung positive energy mo, tapos merong negative energy, parang nagkokontrahan. I also doubt na mararating natin yung best version ng ating sarili. O kasama ka sa tropang amats. Yung tropang lasingan na lang ng lasingan linggo-linggo o araw-araw. Na yung iba naman, pinahina sila ng kabiguan sa buhay, nawalan na ng pag-asa, nawalan na ng gana na makipagsapalaran pa sa buhay. Yung iba naman, ayaw na magsikap sa buhay. Ayaw mahirapan. Pero di ba ang buhay kasi, halos parang kapareho ng weightlifting or mga sports, no pain, no gain. Napakahalaga. Meron nga pong isang study, recent study sa neuroscience, na itong ating left hemisphere ng ating brain at ang right hemisphere, meron siyang balancing act ng pain and gain. Na hindi pwedeng puro saya ang mararanasan natin, puro comfort, puro easy. Meron talagang part ng brain na kailangan na tumutulong sa atin para i-process yung pain, yung difficulty, at dapat may balancing act. Hindi talaga pwedeng puro saya, puro ganda. No pain, no gain. Subukan natin walang pressure ang ating mga muscle. Magkakaroon siya ng atrophy. Ibig sabihin, uurong siya, ninipis, liliit. Di ba pagka may sakit, hindi na nakakalakad-lakad, nakatali sa higaan ng mga isang buwan. Pansinin niyo yung mga muscle sa paa, saka sa mga bisig, di po ba, lumiliit, nag-atrophy. Kasi wala siyang pressure, nakahiga lamang. So same manner, no? Yung brain din natin, kapag hindi na exercise, puro mga masasaya lang ng mga vlog na entertainment, comedy, na wala ka napupulot ng mga bagong learning or lesson, pero masaya. Meron kang dopamine release, ang saya, meron kang hormone na masaya, at hinahanap natin yan, puro ganun na lamang. Walang pressure sa pagbabasa ng mga quality books, mga quality articles. Yung brain natin hindi rin nahasa. Yung mga neurons, hindi siya na-develop kasi meron chance na makapag-grow ng mga bagong mga neurons kung nagagamit siya ng maayos. So talagang may balancing act. Subukan nga natin yung mga bata. Magkaanak ka, talagang overly shielded, overly protected. Bawal ang germs. Kada mapunta sa may lupa, punas ka agad ng alcohol. Pag ang isang bata overly protected, overly shielded, hindi po ba natin napapansin, yung iba meron sila mga kakaibang weaknesses. Tapos kapag may tumamang virus, dahil hindi na-condition ang immune system niya sa mga viruses sa lupa, minsan nagkakaroon ng mga gagaya ng mga cytokine storm o kaya nagiging wild ang immune system. Nakakalimutan minsan na magulang na ang bawat tao ay galing sa lupa at sa lupa rin babalik. At ang lupa
ay merong mga bakterya na nakakatulong para sa good bacteria ng ating katawan. What happens sa ating katawan kapag may antibiotic, para naghulog ka ng nuclear bomb sa iyong gut, naghulog ka ng nuclear bomb, pagsabog, pati yung mga good bacteria sa ating katawan ay namatay. Napakarami, trillions of bacteria ang nabubuhay sa atin. May mga bad, may mga good. Pero yung mga good bacteria, kapag ka namatay kasama ng mga bad bacteria, wala na nagpa-process ng mga proteins or nutrients na kailangan i-distribute sa brain at ibang parte ng ating katawan. So hindi pwedeng overly clean. Kailangan may connection din tayo sa lupa. Kaya nga, di ba, meron ngayong mga health therapy na tawag nila ay grounding, o di kaya, nakikita niyo yung mga celebrities, gaya ng mga nila Ann Curtis, etc., nakatapak, nandun sa lupa, doon sila nagkakaroon ng recreation, relaxation, para meron pa rin connection ng mga good bacteria, soil-based organism, may pumapasok. Hindi pwedeng puro overly protected, magaan lang, masaya. Kailangan din talaga minsan nauuntog, nadadapa, nasusugatan, because it develops stamina. It develops learning. Kasi may part talaga ng brain na may balancing act. Hindi siya pwedeng puro gain, hindi rin pwedeng puro pain. Ayaw natin ng sadista, at hindi gusto ng Diyos maging sadista, but God has designed us na para meron tayong mga challenges. Because with the challenge, we grow. No pain, no gain. Yung iba, well, day-to-day lang ang existence. Wala silang forecast ng future. Walang masama po sa day-to-day. Ang pangalan nga po ng ating church ay, ano pangalan ng ating church? Asking the obvious. Just making sure, baka mamaya iba maisagot natin. So day by day, no? Hindi tayo night by night. Now, parang kapag nagmamaneho ka, motor man yan, bisikleta, e-bike, jeep, kotse, bus, o kaya ay barko, o kaya ay eroplano, mahalaga sa driver, mahalaga dun sa kapitan. Yung hindi lang yung immediate na malapit sa kanya, nakikita niya, mas maganda pa nakikita niya yung future, right? Nakikita niya yung hinaharap. Nakakatuwa na meron ng mga navigation systems, navigation tools, nakikita ng kapitan kung saan ang kanyang flight path or navigational path. At nakakatuwa, meron tayo ngayong Google Map or Waze, na kung saan i-enter mo lang kung saan ang destination mo, at kung hindi mo napuntahan pa yung lugar na yon, unfamiliar ka sa lugar na yon, nagkakaroon ka ng comfort sa fact na ibibigay niya yung mga possible na ruta. At mamimili ka kasi ibibigay niya yung malayo, aabutin ng 200 kilometers, ito 150 kilometers, makakasave ka sa gasolina. Kasi ito, malayo pero mas mabilis ang biyahe. Ito, malapit ang biyahe pero maiksi ang biyahe. Minsan 3 options, minsan 4 options. Although sa totoo lang, meron niyang 7, 8, 9 options, lalo kapag maraming mga kalye. Pero sa province siguro, pag iilan ng kalye, baka 2 options lang. Then you can choose. Gayon din po sa ating paglalakbay sa mundong ito. Kung gusto nating marating ang best version ng ating sarili, dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Doon po sa may bottom ng app, kapag meron tayo halimbawang Waze or Google Map, especially yung Waze, sa bottom ng app, meron po doon feature na overview. Pag pinindot mo yung overview, makikita mo yung kabuuan ng ruta mo, pati yung ending ng iyong pupuntahan, yung destination. And then yung brain natin, magkakaroon siya ng snapshot para i-register sa brain mo yon. So parang habang nagda-drive ka, naglalakbay ka, alam mo yung rutang pupuntahan mo. In the same manner sa ating buhay, pag alam natin yung ating pupuntahan in the future, meaning yung best version ng ating sarili, the clearer, the better, then magkakaroon tayo ng snapshot kung ano yung mga dapat nating tahakin, and then nasa brain natin yan. Along the way, magre-revise tayo, mag-a-adjust tayo, but the thing here is clear kung saan ka pupunta, roughly, alam mo kung saan ang iyong magiging daan. You need to have a rough or clear vision of yourself in the future. Nabanggit na natin ito last Sunday. The clearer, the better. Again, Proverbs 29:18, sabay-sabay po nating basahin. Where there is no vision, the people are out of control. Kapag wala kang, basta alam mo lang, pupunta ako dito sa lugar na ito. Tapos wala kang mental map or kaya isang digital map, kung saan ka mapupunta dyan, tanong dito, tanong doon, no? Minsan naliligaw ka, napalayo ka na pala, yung napagtanungan mo, mali pala iniisip kung saan ka napunta. It happens also in life. Kapag hindi malinaw yung ating pupuntahan, the people are out of control. Maganda meron kang vision, meron kang snapshot, meron kang mental picture or clear image sa iyong mind. Now, yung future self po natin
has many possible endings. And you can proactively choose the best version. Proactive, hindi yung kung sa kaitulak ng mga tao, no? Yes, yung mga nanay, tatay, during earlier years, kailangan natin makinig sa kanila. Pero kapag ka-develop na yung ating kakayahan na mag-analyze, magtimbang-timbang, at mag-decide, dapat proactive na tayo. Papakinggan natin pa rin ang mga payo, mga counsel, mga advices, suggestions ng mga tao. Titimbangin natin, pero tayo proactively ang nagde-decide kung saan tayo tutunga, kung ano yung the best para sa atin. Your future self has many possible endings. Parang chess game. Favorite ko ang chess game na illustration kasi for many years ay na-involve tayo sa mga chess noong kabataan. So alam ko na marami, lalo kapag meron kayong chess app, chess master app, alam niyo na napakaraming possible endings. In fact, ang isang chess game, ang possibility ng mga combination ng moves sa first four, ako titira ako ng 4, yung kalabang ko titira ng unang 4. Yung unang 4, you wouldn't believe it, mind-blowing. Aabot ng quadrillion moves ang possibility or million moves. First 4 lang yun, ha? Ang daming possibility ng moves. Pag pinagsama-sama natin lahat ng possibility sa isang chess game, mas mind-blowing. Kung marunong kayo sa exponent, kung naalala nyo nung elementary or high school, 10, hindi 10 to the 2 kasi 10 to the 2 ay 100. Hindi 10 to the 3 kasi 1,000 yon. Hindi 10 to the 6 kasi 1 million yon. Hindi 10 to the 9 kasi billion yon. Hindi 10 to the 12 kasi trillion yon. 10 to the 111. Hindi ko po alam kung anong tawag doon. Ganon po yung possibility ng move sa isang chess game. At imagine, naisip yun ng mga chess master at ilagay sa isang program. Don't you think alam din ng Lord lahat ng possibilities sa buhay natin? Alam niya lahat ng possibilities. Hindi niya ipinipilit sa iyo na ito magiging takbo ng buhay mo. It's wrong to say, dito ako dinala ng Diyos eh. Birang-bihira mangyari yon, kapatid. Birang-bihira na absolute will niya ang mangyari. A lot of times, binibigyan tayo ng Lord ng mga options. Gift natin from the Lord ang free will. Kaya lang ang free will, pag hindi marunong gumamit ang tao ng free will, yung kusang pagpapasya, malayang pagpapasya. Pag hindi marunong gumamit ang tao, agree kayo dito, di ba? Isa siyang sumpa. Pag hindi marunong gumamit ng free will, right? Pero pag marunong gumamit ng free will ang tao, isa siyang malaking blessing. Yung free will, makakapili tayo kung saan tayo pupunta. Today nga, ang dami-dami yung mga decisions na gagawin. Ang dami mong free will. Kakainin, iinumin, pupuntahan, kakausapin, etc. Ite-text o hindi. Ang dami-dami exercise ng free will. Huwag nating ilimit ang free will sa maliliit na bagay. Sakop ng free will pati yung pinakamalaking bagay sa ating buhay, yung ating future at yung ating future self. The best version. So kung maglalatag ang Diyos ng iba't ibang best version in the future, mamili ka kung ano yung best version na gusto mo. Maraming possibility. I believe may iba rito, pwede naman talagang maging artista, pwede maging politiko, pwede maging pastor, maging teacher, maging negosyante, o combination. Mamili ka kung ano yung gusto mong tahakin na tingin mo ay abot ng skills mo. Even that, yung abot ng skills, is a stereotype. Nakagawian na natin conditioning. Mamaya, makikita natin, that is not always the case, na kung saan yung skill mo, dun ka lang gagamitin ng Lord. Babalikan po natin mamaya yan, na hindi lang kung ano yung skill mo, ay dun ka lang gagamitin ng Lord. Na pag hindi mo na skill, hindi ka nagagamitin ng Lord. Commonly, yes. Pero kapag kumilos naman ang Diyos, pag kumilos naman ang Diyos, kahit hindi mo skill, pwede kang gamitin ng Lord. Later, titignan po natin. Pag tinignan natin yung mga possible endings in the future, kailangan natin himay-himayin sa mga parts ng ating buhay. At tinignan natin last Sunday ibang mga parts. Isa, emotionally. In the future, ano ka emotionally? Halimbawa, ikaw 60 years old, or 70, or 80, 90, 100, 110, 120. Emotionally, ikaw ba'y grumpy, lalang nagre-reklamo, pasaway ka na ba sa mga nag-aalaga sa'yo? Or you see yourself in the future, kahit matanda ka na, dynamic ka pa rin, vibrant, masaya, nakakapag-inspire ng mga taong lumalapit sa iyo, secure, hindi ka insecure. Kasi siyempre yan ang worry ng mga tumatanda, yung insecurity, yung wala kang, baka mamaya feel mo wala ka ng value. Dapat maganda na pananaw natin, hindi, kahit ako'y matanda na, alam ko na meron akong extreme, important value. Na matanda ka na ba emotionally?
nakikita mo na ako loving by that time. Loving hindi lang sa family members, kundi sa ibang mga tao na pwedeng mahalin. By that time, generous ka ba? Nagbibigay ka ba? Halimbawa, retired na, wala tayong business, pero meron tayo halimbawang pension o tinutulungan tayo ng ating mababait na anak. Yung hawak mo bang income or money, nakikita mo ba in the future na eto nag-aabot ka halimbawa ng 50 pesos, 1,000 pesos, 10,000 pesos dito sa tao na ito, maganda na tatakbo nilang ating isip ang bagay na yon. Why not? Di ba? Pwedeng-pwede naman. Tayo inspiring ba during that time? And then mentally during that time na tayo 70, 80, 90, 100, tayo ba'y progressive thinker pa rin? Open-minded pa rin ba tayo? Pero hindi gullible, hindi madaling lokohin, na i-scam. Prudent ba tayo? Maingat tayo sa mga desisyon? Tactful ba tayo? Maingat tayo sa ating ite-text o sasabihin? Reader pa rin ba tayo? Na kahit tayo 90 years old na, kagaya ni Enrile, nagbabasa pa rin ba tayo? How do you see yourself mentally in the future? Or physically, iniisip ba natin pagka tayo ay matanda na, ngayon, ikaw teenager, iniisip mo ba kapag ikaw 90 years old na, strong ka pa, fit, healthy, slim, maganda ang katawan, muscular ka pa ba? Or masyadong laglag na yung katawan mo, no? Hinihila na ng gravity, no? Yung parang pumapaypay na ba talaga yung laylayan ng ating braso? Or kagaya ng ilang na-feature ng mga Japanese na 105, 109, ang ganda ng katawan, o Japanese or Chinese sila, ang ganda ng katawan kahit ang tatanda na. No? Walang tiyan, tapos mapapansin mo pa rin para silang may abs, tapos hindi na sila kagaya ng mga bata na ang ganda ng forma ng muscles, pero makikita mo, may bulto ang kanilang muscle. Hindi sila mahina at maliliksi sila. Merong isang na-feature sa isang seminar that I attended na isang doctor. Sabi niya, may isang taga Latin America, I forgot the country, kung ito'y Puerto Rico or Venezuela, na 120 years old. Ang name niya sounds like Alejandrino, something like that ang name niya. Hindi ko na tinandaan yung name. Pinakita yung mukha niya, 120 years old, pati yung kilos niya, ang kilos niya po parang 60 years old. Tapos ang mukha niya parang 60 years old sa Pilipinas. What happened? Anong kinakain ng tao na ito? Ano ang kanyang habit sa buhay? So kapag meron tayo halimbawa image in the future na ang best version natin, kahit tayo 120 years old, tayo ay parang 60 years old, then ang ating body, dahan-dahan, ay a-adjust, mag-move, kasi ganun lang naman yan, give and take eh. Mind to body, body, ang language niya, emotion, then ibabalik niya uli, etc. Hanggang maging memory siya, mag-screenshot siya ng frame na yon, hanggang magiging part na yung reality, yun na yung personality. Nagkikreate ang yung personality ng reality, ng personal reality, kasi yung iyong thoughts and feelings create the personality. At yung personality mo creates the personal reality. Yung reality mo ngayon na nakita mo na in the future, dahan-dahan, dun gumagalaw ang thoughts and emotions mo, and therefore, your actions go toward that. Pag alam mo na balang araw, 120 ka, malakas ka pa rin, ngayon pa lang, gagawin mong habit na nag-weights ka. Ngayon pa lang, gagawin mong habit na maging maingat sa pagkain. Ano yung mga tamang meat, ano yung bawal. Gaano karaming mantika, at anong klaseng mga mantika. You begin to research. Why? Because your thoughts and feelings, yun ang nagiging reality mo because that's your personality. Remember, your personality creates your personal reality. And personality is just thoughts and feelings. I-combine mo yung thoughts and feelings, gagawa ng actions. Your personality. Dahil nakita mo na yung reality in the future, ipapamuhay mo yon. And that's manifestation na tinalakay natin last year. Then gradually nakikita mo lumalakad ka patungo sa reality ng best version ng iyong sarili. That's why it's important na meron tayong vision kasi para kang merong ways na tinatahak. Subukan yung tanggalin yung best version na yon, yung vision na yon. Magiging out of control ang buhay natin. Pahataw-hataw, inaya ka ng barkada, o meron gaytong gagawin, o meron ganyan. Kung saan-saan na napupunta ang iyong time, ang iyong resources, ang iyong energy, ang iyong emotion. So totoo yung Proverbs, where there's no vision, people go out of control. Out of control ang energy, out of control ang time, out of control ang resources, out of control ang emotion. Na pwede mo sanang gamitin altogether, lahat ng energies na yan, patungo sa best version na yung sarili. Into reading, into discipline, into exercise, into socializing, into, exploring new things na pwedeng gawin. Spiritually, pagdating ko ba ng pagtanda ko, yung best version na aking sarili, malapit ba sa Diyos? Tuwing morning ba, gaya ni Jesus, the daily communion ako, kausap ang Diyos? Payapa ba ako spiritually? Ako ba'y ilaw ng sandaigdigan? Powerful influence ba ako sa mga tao sa paligid?
maganda na naiisip. Ano yung marka na iiwanan ko sa mundong ito? Tawag nila, you leave a mark, you leave a legacy. Anong iiwanan kong marka, imprint, dito sa mundong ito pag ako'y pumanaw? Na pag ako nasa dulo na ng aking buhay, ano ang aking ginagawa? Ano yung aking influence? Nakaka-influence ba ako sa mga bata, matatanda, makababaihan, kalalakihan? Maganda pong isipin. And as a citizen ng ating bansa, ako ba'y makabayan? Ako ba ay peace-loving? Ako ba'y nasunod sa mga traffic rules? Ako ba ay tumutulong sa mga civic organizations? Ano yung aking ambag? And financially, eto, mas mahaba ang ating talakayan sa financially. Ano ka sa future? Abundant ka ba sa iyong resources, sa finances? Or ikaw ay just enough ang resources? Or a little above enough? Titingnan natin ang 4 na tao sa scriptures na iba-iba yung kanilang gusto sa buhay in terms ng kanilang kayamanan. Si Agur yung una. Si Agur, tawagin natin yung kanyang desire ay Agurish desire pagdating sa material things or financial things. Agurish. Invento lang po natin yung word na yan. No? Wala yan sa dictionary. Si Agurish, tama lang, enough lang. Si Agur ang nagbigay ng mga nakasulat sa Proverbs chapter 30. Hindi lahat ay kay Haring Solomon ng Proverbs. Basahin natin ang Proverbs chapter 30 verse 8. Sabi ni Agur, God, don't let me be too poor or too rich. Kasi pag ginawa mo akong sobrang mahirap, baka isumpa kita. Pag ginawa mo akong sobrang mayaman, baka kalimutan kita. So anong sabi niya? Basahin po natin dulo. Sabay-sabay po. Give me just what I need. Yung kailangan ko lang ibigay mo. Meron po ba rito, kagaya ni Agur? Agurish ang attitude ninyo pagdating sa pera, sa kakayamanan? Tama lang, enough lang? I'm sure meron po yan dito. Or kagaya kayo ni Jabez. Tawagin nating Jabezic. Okay. Again, invento lang po ito. Ang Jabezic, malaki ang blessing. Enlarged territory. 1 Chronicles chapter 4 verse 10, nagpray po si Jabez sa Lord na ayaw niya na ng puro pain, gusto niya naman magkaroon ng gain, kasi since nung pinanganak siya, pain ang naranasan niya, ibalanse naman Lord, gain naman. So nagpray siya. 1 Chronicles 4:10, Jabez prayed to God, oh, that you would indeed bless me and enlarge my border. Sabi ng Amplified Version, enlarge my property. Ibig sabihin, payamanin niyo ako, padamihin niyo yung aking properties. And that your hand would be with me. And you would keep me from evil so that it does not hurt me. Pagod na ako sa pain, Lord. No, i-balance niyo. Kumbaga, left hemisphere, right hemisphere, sobrang pain na ako before, gain naman. No? In fact, the name Jabez means born out of pain, kung hindi ko pa nagkakamali. Yun po ang meaning ng Jabez. Pwede bang maiba naman, Lord? Gain naman. At ano pong ginawa ng Lord? Last sentence, ang sabi po, and God granted His request. O, ipinagkakaloob ng Lord. So yung mga attitude ninyo ay Jabezic, gusto nyo malaki ang blessing, and large territory, look here. Merong promise dito, o may possibility na talagang ibigay ng Lord yung ating hinihingi. Lord, enlarge my territory. Baka Jabezic kayo. Ako po Jabezic somehow. I prayed many years ago, patuloy pa rin nagpe-pray, Lord, enlarge my territory. Enlarge my territory financially, but not only financially, enlarge the territory of my brain, of my mind, of my understanding, of my wisdom. Enlarge the territory of my heart. Enlarge the territory of my influence. Enlarge the territory of my health, my physical health. Pwedeng ipag-pray po yun. And who knows, kagaya po kay Jabez, ang sagot ng Lord, and God granted His request. Ipagkaloob ng Diyos yung hinihingi natin. Minsan hindi lang kasi natin hinihingi at hindi tayo naniniwala. Di ba sabi ni James, alam nyo, hindi kayo nakakatanggap. Puro na lang inggit ang nasa isip ninyo. Puro inggit ang nasa puso nyo. Alam nyo ang dahilan? Kasi hindi kayo humihingi. At kung humihingi naman kayo, mali ang motivation ninyo. Motivation nyo magpasikat, pasakitan yung tao, ipamukha, or other negative motivation. Humingi kayo sa Diyos na napakayaman. At dapat tama ang motivation. Dapat out of love. Mas maganda nga, for the good of many. At mas malamang, kagaya kay Jabez, God will grant your request. Or pwedeng Jobish kayo, no? Si Job.
Doubly blessed billionaire. Remember, one of my messages last year, natuwa akong i-compute lahat ng mga hayop na alaga ni Job sa pera natin ngayon. I was surprised. More than ₱1 billion ang halaga ng lahat ng ari-arian ni Job. So he was literally a billionaire sa standard natin ngayon. Job chapter 42 verses 10 to 13, basahin po natin. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ng Diyos sa dati. At ano daw ginawa? Dinoble pa ng Diyos ang kayamanan ni Job. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Diyos. Look here. Marami sa atin ang conditioning natin. Pagka tayo huling mga araw na, downhill na. Nasabi natin, dapit hapon na, palubog na ang araw. And so na-condition na yung ating brain, yung ating subconscious mind, yung ating body, bawat cells ng ating katawan, downhill na yan, hihina ka na, konting panahon, lalampinan ka na, susunod niyan, nakakalimutin ka na. And then na-condition na yung ating body. You know what's happening? It has a memory. Bawat cell ng ating body, merong memory. At alam niya, yun na ang expectation niya. Meron na siyang programming. Ay, bahala kayo, makikita niyo po yan, totoo po yan. Makikita niyo ang katawan niyo, dahan-dahan nga humihina, dahan-dahan nga ganito, wala na masyadong nagagawa. Pero tingnan niyo po itong pwede mag-reverse ng ating wiring. Noong mga huling araw ni Job, doon siya, ano daw po? Higit na pinagpala ng Diyos. It is very possible na kahit ikaw ngayon ay feel mo pinagpala ka na before, towards the latter half of your life, pwedeng higit kang pagpalain ng Diyos. Pwede? Pwede. Kung tingin mo dati ay grabe na yung mga ipinakita ng Diyos na pagkilo sa buhay mo, sabi ng Lord, I can double that. I can double that. Pwedeng sabihin sa atin ng Lord. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Pahingi naman kahit isang tupa. 6,000 kamelyo. Baka naman pwede kahit isa lang. 2,000 baka. Pwede naman parang pang-anniversary na lang ng church kahit isang baka lang. At 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae na ano tawag doon? Grabe ang ganda, no? Pang Miss Universe ang ganda. Mga Pia Wurtzbach, mga, ano pangalan na nanalo ngayon? Gabriel Boni ba yan? Boni Gabriel? No? Yan. Doubly blessed, billionaire. Or Solomonic. Abundant wealth. Si Solomon, ano? Top of the class, cream of the crop, more than a billionaire. First Chronicles, chapter 1, verse 11 to 13. Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamalakad sa bayang ito. So mahalagang hinihingi din po yan, ano? Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. Parang Jabez lang, no? Binigay. Enlarge the territory of my brain. Enlarge the territory of my mind. At hindi lamang yan. Tuloy po natin, basahin. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. So what does that mean? Di siya na ang pinakamayaman, siya na ang pinakamarangal, right? At pagkatapos sumamba, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya ay naghari sa Israel. So we can say, hindi lang billionaire si Solomon, nakagaya ni Job. Maybe he was a trillionaire. Kasi wala daw hari na mas mayaman sa kanya before and then after him. I wonder kung mas mayaman pa siya kina Jeff Bezos, kina Elon Musk, kina Bill Gates, kina Warren Buffett. Now, hindi ko po alam kung ano po ang gusto niyo po doon. Kayo po ba agorish kayo? Gaya kayo ni Agor, sakto lang, enough lang? O gaya ka ni Jabez, Lord, enlarge my territory. Sama na natin yung ating brain, yung heart, yung health, yung ating influence. Or kagaya kayo ni Solomon o ni Job na dinodouble ng Lord. Gusto natin, Lord, i-double mo yung blessings na naranasan ko noon, doblein nyo pa. Pati yung family ko, i-bless nyo ng gusto. Or kayo si Solomon, na kayo yung top of the class. Malay nyo, meron nga dito sa atin, ano, susunod na King Solomon, or Jeff Bezos, or Warren Buffett. Who knows? Hindi natin alam.
Alin po kayo sa apat? Sino po rito feel nyo parang, Pastor, agorish lang ako, agor. Yung sakto lang, yung need ko lang. Sino po rito? Agor. O sino po rito gusto nyo parang Jabez, Lord, enlarge my territory. Palawakan yung territory, Jabez. O sino po rito ay Jobish, no? Yung blessings nyo dati, gusto nyo idodoblehin pa ng Lord, no? At kung may another segment, doblehin pa ulit ng Lord. Sino rito? Jobish. O gusto ninyo parang Solomonic, cream of the crop, pinakamataas. Ayan. Yung iba parang hindi alam kung saan po pwesto, no? So give it to yourself. Pag-isip-isipan po natin. Wala naman kayo ibang pagpipilian pa. Ay, may isa pa pala. Nakakalimutan ko isama. Huwag naman kayo nandito. Mas mababa pa kay Agur. Mas mababa sa sakto lang. Isang kahig, isang tuka. Meron po bang gusto rito? Isang kahig, isang tuka? O baka mas mababa pa? 3 kahig, isang tuka. O sana wala naman ganon. Kagahusay-husay ng ating Diyos, di ba? While now, may segment sa buhay natin talagang, nag-struggle tayo financially. Meron talagang nakakaranas ng ganyan. Pero hindi naman yon forever. Okay? Hindi yung forever. Lalo tayo nagsisikap. Sabi nga, pag may tiyaga, may nalaga. Pag may tinanim, may aanihin. May aanihin ka. Mga kapatid, agree po ba kayo dito? Minsan lang tayo maglalakbay sa daigdig na ito. Minsan lang. Okay? Minsan lang naman tayo maglalakbay. Move towards the best version of ourselves na. Best version na. Wag yung mediocre version, wag yung inferior version natin. Why settle for the inferior when you can go for the best you? Sino po naniniwala na merong best you sa iyong sarili? Best you. Meron. Yan. Meron. Ayun nagpapa-excite sa buhay. Trust me, pag alam mo yung possibility ng best you, you'll be excited in life. At yung best you na yon ay isang balanced person. Hindi imbalance. Alam niyo, imbalance, a matter of time lang, pag imbalance ka, a matter of time lang babagsak ka, right? Mahalaga sa buhay yung balance. Yung best version na yon, may balance. Ano mga pwedeng ending ng buhay ni Tony? Ako po. Pwede akong maging drug addict, Tony. Na-imagine nyo na ba itsura ko pag drug addict ako? Pastor, ngayon pa lang mukha ka ng drug addict eh. Hindi naman. Yung drug addict, Tony. O kaya, criminal, Tony. Na-imagine nyo na itsura ko pag criminal, Tony? Bagay may criminal na disenteng-disente, no? May criminal naman, halatang-halata na kagad sa itsura pa lang. Pero iba naman, mukhang criminal, pero ang bait-bait naman pala, mahirap magusga. O pwede kaya ako maging corrupt politician, Tony. Imagine nyo si Mayor Tony, Congressman Tony na corrupt. Pwede, di ba? Pwede ako maging ganun. Pwedeng ending ko yun eh. Maraming possible endings ang buhay ni Tony. Pwede rin ako maging missionary, Tony. Pwede? Pwede, no? Diba, pupunta ako sa Russia, sa Ukraine. Pwede yun. In fact, yun ang dream ko before. Ang dream ko before, mapugutan ng ulo sa China or sa Russia. Nung bata ako noon, ayoko nang balikan yon, baka mangyari pa. Pwede ako maging DPP, Tony. Yung sinasabi ni Pastor Ed paulit-ulit for many years. Ano yung DPP? D, doubly, P, productive pastor. Doubly productive pastor o doubly productive missionary. Yung may negosyo ka and then pastor ka o missionary. O nagtatrabaho ka, may negosyo ka at meron kang trabaho. Pwede akong DPP Tony, which is I am now. O pwede ako maging millionaire Tony or maging billionaire Tony. Gusto niyo ba ako maging billionaire Tony? Oh, wow! Okay yan. Ilalagay ko yun sa energy container ko. Mas maraming laman ng energy container, mas nangyayari. Kayo po, ano ang mga possible future versions ng inyong sarili? Ano ang gusto ninyong piliin na destination? Alam niyo yan, tumatakbo isip niyo na marami akong possible ending in life. Free will, gamitin niyo ang free will ninyo. Gamitin niyo na sa maganda ang free will. Huwag niyo gawing sumpa ang free will. Gawin niyo blessing ang free will. Lord, blessing ang free will na binigay niyo sa amin. Ito po ang pinipili ko. From A to letter Z, gusto ko po yung letter K. Ito po ang best version na gusto ko pong tahakin. Preoccupation or career. Iba sa atin, nakikita natin in the future, full-time housewife.
full-time husband, lolo, lola, ano nangyayari sa during that time? Gaano ang iyong influence? Ano yung mga activities mo? Anong ginagawa? Mahalaga na iisip din po natin. Yung mga youngsters dito, taas nga po ng kamay ng mga bata pa po dito. Hindi batang isip, bata pa po, mga bata. Yan, mga teenagers and a little over teenager years. Hindi mo pa alam lahat ng talents and abilities mo, right? Hindi pa nalala lahat ng talents and abilities. Misa nga, 40 years old, hindi pa alam lahat eh. Meron nga, 60 years old, nalaman niya, kaya niya palang gumawa ng aklat, kaya niya gumawa pala ng obra maestra na painting, and then sumikat, may ganun. Although very rare na yon. So, pagka teenager ka lalo na, pag bata pa, marami ka pang hindi alam na talents and abilities. Magulat ka, kaya ko pala to. Parang looking back, no? Kaya ko pala to. Nung 15 years old ako, hindi ko akalaing kaya ko pala yon. Siguro sasabihin ng isang kabataan, Pastor, ngayon teenager ako, 16 years old. Paano ko malalaman yung gusto ng Diyos na maging career ko in the future? Alam ko po na in terms ng character, ang gusto ng Diyos ay pare-pareho kahit anong edad tayo. Maglakbay ako sa Jesusness. Maglakbay ako sa pagiging maka-Jesus kahit anong edad namin ngayon, na dapat balang araw ako ay loving, ako ay gentle, ako ay strong, ako ay courageous, ako ay compassionate, ako ay abundant, no? Yung feeling abundant, yung feeling ng lack. Alam ko na yun ang gusto ng Lord sa akin. Pero yung specific career, paano ko malalaman? Now, here's what you can do. Mga kabataan, spend regular time in the presence of the Lord. Every day. Make it a habit. Hanggat hindi siya nagiging habit, go for it. Go for it. Kapag 5 minutes lang, 30 seconds lang binibigay mo sa Lord every day, move pa, no? Go pa for more. Gawin mo yung 30 seconds na 1 minute. Yung 1 minute, gawin mong 5 minutes. Yung 5 minutes, gawin mong 15 minutes. Yung 15 minutes, gawin mong 30 minutes. Para sa 30 minutes threshold ka na, medyo safe ka na dyan. But trust me, you will enjoy the process pagka meron kang free time. Limbawa, weekend, yung 30 minutes can become 2 hours to 4 hours. Trust me. Pag you're enjoying the process with the Lord, wala nang ibang paraan na makikita mo ng malinaw kung ano magiging magandang future self mo. Trust me, wala na ibang lilinaw pa, kundi yung presence mo sa iyong Creator. Kasi siya ang nag-design sa iyo. Does it make sense? Pag lagi ka nag-spend ng time sa ibang kapwa mo, creature, what do you get? Limited din ang kanilang understanding. Ang merong malawak na understanding at kilala ka, sa tiyan pala ng nanay mo ay ang Diyos. Kailangan pa bang i-memorize kung sinong dapat kausapin? And yet, hindi natin nagagawa po yun, sadly. Sadly. Damay-damay na po, lahat po tayo dumadaan dyan. But now that we know, do spend more time with the Lord. Para yung iyong pagod, hirap, hindi ganun kahaba. Mas-shorten yung process, mapapabilis, ma-accelerate. God can catapult you to a place na hindi mo akalain, nakala mo kailangan ng 30 years, pero 3 years lang pala, kaya kang dalhin ng Lord doon. You need trust in the Lord. And that's trust na kailangan mo mag-spend ng time, quiet time, undistracted, undivided, exclusive time with our Maker, with our Creator. That's the X factor. That's the X factor. Kung kailangan kong ulit-ulitin, that's the X factor. Tanggalin niya yan sa ating equation na ating buhay, ang hirap ng grind natin, daily grind natin sa bawat araw. Yes, mararating pa rin self-made millionaire ka, self-made billionaire, pero grabe naman siguro yung effort nangyari mo. Pero syempre, may mga grace of God pa rin doon. But what if kasama mo talaga ang Lord sa lahat ng process dahil nagiging malinaw sa'yo ang bawat step mo every day, every week, every month. Trust. Total abandon. Total surrender. Hindi siya madaling gawin, pero pwede pong gawin. And then during the time na ikaw ay nananahimik, reflect. Kaya kailangan ng time eh. Reflect sa past, and then learn, and then iwanan ng past. Sabi nila, forget the past. Pero bago mo i-forget ang past, kailangan mo nang balikan ng past for a while. And then, pag nakuha mo na yung dapat makuha, move on na. Kasi ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Hindi mo mararating ang future best version mo hanggat hindi mo binabalikan ang iyong past. Kasi in the past ay maraming mga subconscious programming na kailangang ayusin. And then during that time na ikaw nagre-reflect, nagme-meditate, envisioning. Envisioning ang gawin mo. Mag-vision ka. Because
without vision, people go out of control. Ano yung vision mo ng iyong self? And then every 5 years, have a vision. Every 10 years, have a vision. Or next year, magkaroon ka ng vision. Now, for some youngsters here, even for some adults, parang Polaroid yung magiging future natin. Alam niyo yung Polaroid? Pag nag-take ka ng picture, may lalabas dito na picture. Tapos, may image na ba kagad yun o wala pa? Wala pa. Pero habang siya na-expose sa mga elements, dahan-dahan na nagkakaroon siya ng image. Lumilitaw yung picture. So, gradual. So, meron dito mga kabataan, para kang Polaroid. Dahan-dahan lumilitaw as time passes by. Ako po, mula teenager hanggang maging probably 40 years old ako, Polaroid po ang takbo na aking buhay. Hinihintay ko siyang luminaw dahan-dahan. Although I pray always, I pray na maging clear. Pero salamat sa Lord, recently, hindi na Polaroid siya. Malinaw na sa akin kung ano yung future na nadadama ko gusto ng Lord para sa akin. I am moving towards that. I am confident to move towards that direction. At kasama siyempre sa future na yun, siyempre, family natin, mga taong close sa atin. And God willing, mararating po natin yun. Mararating po natin yun. Sa iba namang youngsters po dito, even for some other adults here, early on, as young as probably 13, 14, 15, ang linaw-linaw na sa'yo na magiging future mo. Merong ganon. Kagaya ni Jeremiah, sa kanya naman kasi inimpress ng Lord talaga. At baka ganon nga, inimpress ng Lord, kaya kahit teenager ka pa lang, alam mo na yung mangyayari sa'yo in the future. Yung magiging direction mo. Si Jeremiah, Prophet Jeremiah, was probably around 17 to 20 years old nung kinausap siya ng Diyos. Pakinggan natin yung usapan nila. Jeremiah chapter 1, 4 to 10. Basahin nga po natin sabay-sabay. The Lord said, Jeremiah, I am your creator. And before you were born, I chose you to speak for me to Israel. No. Sabi ng Lord, not only Israel, to the nations. Pang buong mundo kita hinihanda. Hindi ka lang magiging speaker sa bansa mo, hindi pang buong bansa, pang buong mundo. Hindi ka lang pang Muntinlupa, hindi ka lang pang Las Piñas, hindi ka lang pang Paranaque, pang buong Pilipinas ka, pang buong mundo. Baka merong ganong kinakausap sa atin, as young as you are. And then Jeremiah replied, sabay-sabay natin basahin, I'm not a good speaker. Here's the excuse. Ilang beses tayo na-excuse sa Lord, I'm not this, I'm not that, I'm not good, I'm not this. But look, hindi good speaker si Jeremiah. At ano pa sabi niya? I'm not a good speaker, Lord, and I'm too young. Sobrang bata ko pa, Lord. Ano sabi ng Lord? Don't say you're too young, the Lord answered. Kaya kung sabihin, bata ka pa, na hindi ka gagamitin ng Lord. If I tell you to go and speak to someone, then go. Huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang mahiya. And when I tell you what to say, don't leave out a word. Kasi prophet ka. Pinili kita maging prophet. Yan ang iyong future. Yan ang iyong destiny. I promise to be with you and keep you safe. That's the promise. So don't be afraid. The Lord reached out His hand, then He touched my mouth and said, I am giving you the words to say, and I am sending you with authority to speak to the nations for me. See? Hindi siya mahusay na speaker, masyadong bata. Hindi ako pwede yan, Lord. Doesn't always follow. Yung stereotype natin na dapat mahusay ako yung speaker para maging speaker ako to the nations. Much less, maging speaker sa aming bansa, much less to the nations. Sa aming bansa nga lang, natatakot na magsalita, pang buong mundo pa. But look here, I can relate to that. Nung ako po elementary, high school, nanginginig aking boses. Sabi ko, di ako pwede magsalita kasi nanginginig, pati pagtaas nga ng kamay, nanginginig, boses nanginginig pa. Pero, eto ako, nagiging speaker. Sa mga nakakaalam sa inyo, gumawa ako ng e-book about public speaking. Sa mga nakakaalam sa inyo, alam niyo na nag-offer ako ng online coaching, online course about public speaking. So parang, bakit ganon? Baliktad, reverse. Because God can use you sa iniisip mong area na hindi kanya pwedeng gamitin. The possibilities are limitless. And that's the word, limitless. Kapag ang Lord ang kasama mo, limitless ang possible sa buhay. Kaya nakakalungkot yung tao na parang, pag nabubuhay, kala mong wala ng mga pag-asa, wala nang pwedeng mangyari. Come on, wake up. Limitless ang possibilities pagkasama mo ang Lord.
Hihingi ako ng konting paumanhin sa inyo. Extend na natin kasi ipa-part 3 pa natin to. Konti na lang eh. Extend lang ako ng konti ha. Now, Jeremiah was just a teenager, 17 years old to 20 years old. Kagaya ka ba ng kabataang ito na si Jeremiah? Yung mga teenagers dito or mga 20 plus? Na-impress na sa'yo ng Lord kung ano yung magiging best version ng iyong sarili? Ano magiging future career mo? In fact, may isang kabataan dito sa church. Parang si Jeremiah. May sulat siya sa sarili niya, kumuha siya ng isang siguro stationery or bond paper or notebook, sumulat siya, Dear future self. Teenager pa lang siya noon. Probably 13, 14, 15, I don't know. O baka much earlier. Dear future self. As sinulat niya, magiging siya balang araw. And then, nung ginagawa niya na, may isa pa pala siyang sulat. May sulat siya para sa kanyang future na anak. Nalagay niya, Dear future daughter. At nakuha ko yung pangalan ng kanyang daughter. I will not mention kung sino itong kabataan na ito. Then mag-aral siya, part ng kanyang future self, mag-aaral sa isang kilalang school na mahalang tuition. Sabi ng nanay niya, baka hindi natin kayanin anak yan, baka mahirapan kami ng tatay mo. Huwag kayong mag-alala, nay. Akong bahala. So nag-apply siya ng student assistant and through her grades na consistent, na matataas, naging consistent scholar siya at graduate siya sa sikat na university na ito. And then nakapagtrabaho siya and then part ng future self niya, pupunta siya sa Europe at magtatrabaho doon. Guess where she is now? She's now in Europe. Nabiyahe niya yung bansang desire niya, pati yung mga ibang bansa na gusto niyang puntahan. At ang bata niya. Sabi ko sa magulang ng kabataang ito, alam mo sister, hindi ko alam kung may nabasang libro yung anak mo patungkol sa tamang manifestation. Kasi nagbababad sa library ang batang ito. Nagbababad siya sa library, I think the 4 years ng kanyang entire college course. Malamang nakabaka sa'yo ng mga librong magaganda about sa mga tamang manifestation. Remember last year, nag-discuss ako ng message series about manifestation, yung tama. Inunahan na natin para hindi tayo mahulog sa mga maling principles ng Hinduism sa Buddhism kasi medyo dumudugtong doon. Na yung manifestation talaga ay faith with action. Faith and action, no? Manifestation. Sabi ko, tingin ko, yung anak mo, meron siyang nabasa na material and then yun ina-apply niya. Tapos yung nangyayari sa mga buhay niya, isang proof na mahusay siyang manifestor. She's a manifestation wizard. Now, kagaya ba kayo ng kabataang ito na clear kagad yung future na direction ng buhay niya? O kaya kagaya ko kayo dati na parang Polaroid, dahan-dahang lumilinaw? Pwede nyo i-try itong ginawa ng ating kabataan na ito, na ngayon ay nasa Europe. Kuha ka ng papel, kung sino man kabataan dito. Kahit hindi kabataan, pwede rin po. Kahit katandaan na po kayo, pwede na rin po. No? Kuha kayo ng papel, tapos ilagay nyo, Dear future self. Halimbawa, kabataan ka. Pwede mo isulat yung ganito. Dear future self, I'm sure nag-enjoy ka ng dinner kasama si hubby at si wifey. And nung kambal na anak ninyo, doon sa rest house nyo sa lupa ng tatay mo sa Los Baños. Ang ganda ng view, di ba? Ang lamig ng simoy ng hangin. Ang sarap ng buko at inihaw na isda. Don't forget nga pala, future self. Sa loob ng 1 buwan na lang after dyan sa Los Baños, may special appointment kayo with this best-selling author and TV host sa isang hotel lobby sa Paris, France. Keep your healthy diet. Ingatan mo yung ticket, baka mawala. And don't forget your regular exercise. After sa France, may Europe tour ka pa, ha? Need mo ng jacket dahil simula na ng winter season ng December. What was happening? Na-engage ang lahat ng iyong emotion. Nararamdaman mo yung lamig ng winter, naaamoy mo yung amoy ng inihaw na isda, nalalasahan mo yung lasa ng buko, tapos nagkakaroon ka ng visualization ng hotel lobby. Pag na-engage ang 95% ng ating body, which is the subconscious mind, it emits an emotion. Ibabato niya yan sa ating mind, which is the 5%, the conscious mind, the thoughts. Thoughts and feelings is your personality. Gagawa ka ngayon ng action, it creates a personal reality. Always remember, your personality creates your personal reality. Pag inuna mo na yung reality into your present time, nararamdaman mo na, what happens next? Ang dali lang, intindihin. Lalakad ka patungo doon because thoughts and feelings create action. Do you follow? I hope hindi siya sobrang lalim, ano? It's a subject in neuroscience.
Sa atin po na mga hindi na youngsters dito, kung ikaw ay 60 years old, 70, 80, what would become 2 years later, 5 years later, 10 years later, 15 years later, or more? The best place to know is in the presence of God. No other place else. In the presence of God pa rin. Pag kulang ang time natin sa presence of God, hindi ako magtataka kapag malabo, pag hazy sa'yo ang future. Pero pag may enough time ka in the presence of God, lilinaw yung future sa'yo. Ask mo, Lord, anong pwede mangyari sa future? Bigyan niyo po ako ng mga options. Meron pa siguro akong good 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years to live. Ano po yung mga possibilities? Hayaan niyo po ako mamili. Kung i-allow niyo po, then piliin mo na yung the best. Naway maging inspiration sa atin si Caleb at magwawakas tayo dito kay Caleb. Kahit matanda na siya, solid pa rin ang vision niya ng kanyang future. At passionate pa rin po siya. Passionate, very passionate. At age 85, here's what Caleb had said. Joshua 14, 9-14. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod sa Diyos, magiging bahagi ko at ang aking mga anak, ang lupang matapakan na aking mga paa. Future, no? Sarap na, no? Sana may ganun pa rin. Pastor Tony, punta ka doon sa lugar na yon. Lahat ng matapakan ng paa mo. Sa'yo na. Sana may ganun pa rin, no? Wala, pag napupunta ako sa ibang lupa, natatapakan ko, dumi ng aso, dumi ng pusa. Sarap sana ganun, parang paano ng Kastila. Lahat ng makita mo, tanaw mo, sa'yo na. Ganun ang sabi kay Caleb. Verse 10, 45 taon na ang lumipas, tagal na, no? Buhat ng sabihin ito ng Diyos kay Moises, pero iniingatan niya sa kanyang puso. Very important na iniingatan natin yung vision ng future. Noong naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel, iningatan ng Diyos ang buhay ko hanggang ngayon. So, grateful pa rin siya. Attitude of gratitude. Nagpapasalamat sa Panginoon. Very important quality. Ilang taon na po siya? Ilang taon na po? 85 taon. 85 years old na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupain yon. Sabay-sabay po. Ito po, lakasan po natin to. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. So, i-quit na natin yung conditioning. Pag matanda ka na, doon na lang ako sa rocking chair, mahina na ako, wala na ako magagawa. You know, in Hong Kong, 20 years ago, kumakain kami ni Rose sa McDonald's, order kami ng burger yata or whatever, spaghetti. Maya-maya, nagde-deliver sa amin, naka-wheelchair, matanda. Tingin ko, 60 to 80 years old. Culture shock. Sa Philippines, 40 years old ka, mag-apply ka na waiter sa McDonald's. Hindi ka matatanggap. Ito ang tanda-tanda, nagtatrabaho sa McDonald's. Well, that gives us an insight na hindi hadlang ang edad para ikaw ay merong magawa. Siguro sasabihin mo, hindi yung, kaya ko pa makipaglaad, gawin ang kahit anong trabaho. Maybe hindi ka kagaya ni Caleb, baka ngayon medyo mahina na katawan mo, nagkaroon tayong sakit. Pero siguro naman, kaya mo sabihin to, kaya ko pa makipaglaban at gawin ang ilang mga trabaho. Right? Huwag natin isipin yung conditioning natin, nakikita natin, pag matanda na, wala nang silbi, binabaliwala, nai-insecure, hindi dapat ganito ka-secure. Kahit ikaw 85 years old, I'm secure, I know who I am, alam ko yung future na nilaan ng Lord sa akin, kaya ko pa makipaglaban at kaya kong gawin kahit anong trabaho. Passionate ka pa rin, same as before. Kaya verse 12 sabi niya, kaya ibigay mo na sa akin ng property na pinangako sa akin ng Diyos. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalaki nila. Wala akong pakialam kahit anong hadlang dyan. What I know, sa tulong ng Diyos, palalayasin ko sila sa lupaing iyon, gaya na ipinangako niya. May promise siya eh. And verse 13, binasbasan nga ni Joshua si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon. Kanino daw po? Sa angkan ni Caleb. Sapagkat buong katapatan siyang sumunod sa Diyos. Hindi ka makasunod sa Diyos kung wala kang time of quietness. Wow! Saludo tayo kay Caleb. I pray na kahit matanda na tayo ngayon, meron tayong sigla at pananaw kagaya ni Caleb, kahit tayo may edad na may ma-achieve pa rin po tayo. Isang bagong aklat na mababasa, o 4 na aklat, o 5 aklat na mababasa, or ikaw yung gagawa ng aklat. O isang bagong painting na nagawa, nag-aral ka sa YouTube, paano mag-paint, na-discover mo, may kakayang ka pala ng paint, nakagawa ka ng obra maestra.
O isang bagong ministry with adults or senior citizens. Or isang consultancy ministry dahil mahusay kang negosyante, nung ikaw bata pa, yung mga batang entrepreneur, nagbibigay ka ng consultancy ministry. O isang vlog. May nakikita akong matatanda. Ang tatanda na nila. May mga vlog sila sa YouTube at ang dami nilang followers. 500,000 at ang daming natututo sa mga insights po nila. Hindi lang pambata ang mga vlog, mga kapatid. Pati mga matatanda ay pwedeng mag-vlog. Lalo kung meron kang i-offer na very valuable. Ang mahalaga, ito po, sabay-sabay natin basahin at dito na po tayo finally mag-e-end with a prayer. Ang mahalaga ay malinaw or lumilinaw na parang Polaroid ang vision natin ng ating future self. The best version of ourselves. Lahat na nagsasabing, agree ako dyan, say amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Sa isang buong taon po ng 2023, Lord, samahan niyo po kami, O Diyos. Sa paglalakbay, isang definite na paglalakbay, patungo sa isang better version na aming sarili. Hanggang ultimately, years later, mararating namin yung ultimate best version ng aming sarili. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, mag-offer tayo ng ating personal, individualized prayer along this line. Anong reflection natin? Dali natin sa harap ng Panginoon.